Ito ay isang kwento na dapat ay ating isapuso at pagnilay-nilayan bago mahuli ang lahat. Simulan natin ang kwento. Si Natalia ay isang maganda at matalino sa mundo ng negosyo. Si Natalia nagtapos sa isang sikat na university bilang summa cum laude. Dahil sa kanyang katalinuhan ay pinag-agawa ng malalaking kumpanya. Nagtrabaho sa isang private na company dahil sa hindi matawarang laki ng sweldo ay agad niya itong sinunggaban. Nagpatawag agad ito ng isang meeting para sa mga pagbabago. Binigyan siya ng power na baguhin ang buong patakaran ng isang kumpanya. Malaki ang respeto ng kanyang mga tauhan sa bait na ipinakita nito sa mga empleyado. Ang dati ng kumikitang kumpanya ay lalo pa itong lumakas. Madalas din sa ibang bansa si Natalia para sa marketing. Madalas itong makita sa telebisyon. Minsang ini-interview si Natalia ay titig na titig si Mr. Frederick Page. Isang multimillionaire. Mula sa hirap na gawa nitong iaahon ang sarili kasama ang pamilya kung nasaan man siya ngayon. Nakipag-set ito ng meeting sa kumpanyang dala-dala ni Natalia. Handa itong sumugal para lamang magkaroon ng chance na makilala ang babae. Makikita ang paghanga sa mga mata ni Mr. Frederick habang nagsasalita si Natalia. Parang na-love-struck ito. Magmula ng araw na iyon ay madalas nang makita ang dalawa. Kahit multimillionaire si Frederick ay napaka-down-to-earth nito. Habang naglalakad ang dalawa ay biglang dumukot ng pera si Natalia at inabot sa isang matandang na nakaupo sa tabing daan. Maingat itong pinagmamasdan ni Frederick. Minsan na din itong bumili ng pagkain sa restaurant nang may makitang batang mukhang gutom na gutom at nanghihingi ng pagkain sa labas. Lalong napamahal si Frederick hanggang sa araw ng kanyang proposal sa dalaga. Lumuhod ito at maingat na inabot ang singsing sa dalaga. Mabilis itong nag-yes sa binata. Makikitang nag-uusap ng seryosohan ang dalawa sa isang restaurant. Natalia, wala ka bang imbitahan sa pamilya mo? Malungkot ang naging sagot ng dalaga. Isa akong orphan, Fred. Hindi ko kilala ang mga magulang ko. Niyakap ni Frederick ang dalaga at hindi na niya ito inulit pang pag-usapan. Ayaw niyang masaktan ang babaeng mahal na mahal. Pagkatapos ng kasal ay ito din ang unang araw na magkasama ang dalawa bilang mag-asawa sa iisang bahay. Unang araw pa lamang ay nakitaan na ng tunay na pag-uugali si Natalia. Masungit ito sa kanilang katulong, ngunit hindi niya pinansin. Baka nasa adjustment period pa lamang si Natalia. Patuloy na nagtatrabaho si Natalia kahit anong pakiusap ni Frederick na tumigil na para magkaroon ito ng oras, magpahinga para magkaroon na sila ng anak. Ilang taon na din naman silang kasal. Pinagbigyan niya pa din ito. Pilit niyang inintindi ang asawa. Isang araw habang binabaybay ni Frederick ang kahabaan ng daan mula Baguio upang Manila ay hirap-hirap na ito sa sobrang lakas ng ulan. Habang nagmamaneho ay may naalala siyang bahay na nagsusolo sa tabing daan. Sa tuwing napapadaan siya, doon ay lagi niya itong nakikita. Tumigil ang sasakyan ni Frederick. Nagbukas ng pintuan, isang matandang lalaki. Nakiusap si Frederick kung pwede makisilong, palipasin lamang ang lakas ng ulan. Ipinagtimpla ito ng matanda ng mainit na tsaa. Masayang nag-uusap ang dalawa. Napag-alaman ni Frederick na solo ang matanda. Habang nagmamaneho ito, ay hindi mawala sa kanyang isipan ang matandang lalaki. Sinabi nitong malungkot siyang mag-isa, pero wala siyang magawa. Simula ng araw na iyon, sa tuwing napapadaan si Frederick ay dinadaanan nito ang matanda makipagkwentuhan sandali bago uuwi. Hanggang isang araw, kumakatok siya ay walang nagbubukas. Itinulak ni Fred ang pintuan at hindi naman pala ito nakalock. Pumasok sa loob walang tao. Lakas loob itong pinasok ang kwarto, nandoon ang kanyang hinahanap na kahiga at may sakit. Tiningnan paikot ang bahay at napatitig ito sa isang picture frame na nakapatong sa aparador ng matanda. Nilapitan ito at hinawakan. Hindi siya maaring magkamali, ito ang asawa niya. Mga 5 taon ang nakaraan. Dali-dali itong binuhat ni Fred at dinala sa hospital. Pinabantayan niya ito sa kanyang tauhan hanggang sa gumaling. Maraming grocery na bitbit si Frederick para kay Mang Nicanor. Kinausap niya ito tungkol sa litrato. Sinimulan ni Mang Nicanor ang kwento. Si Natalia ay ang kanyang solong anak. Namatay ang ina nito sa panganganak. Hindi ito umabot sa ospital. Itinaguyod niya ang pag-aaral dahil sa napansin niyang may katalinuhan. Naging ama at ina si Mang Nicanor kay Natalia. Paiyak na itong nagkwento. Nasaan na po si Natalia ngayon, Mang Nicanor? Ang tanong ni Frederick. Malungkot itong sumagot.
Graduating siya sa kolehiyo bilang business management nang itinigil na nito ang pagbalik at pagbisita sa kanya. Nang minsang pinuntahan niya ito sa Manila, ay sinabihan siya ng anak na huwag na siyang hanapin pa. Natapos na ang obligasyon niya bilang ama sa kanya. Naintindihan lahat ni Mang Nicanor kung ano ibig sabihin ni Natalia, kaya mula noon ay pinilit niya itong kalimutan. Masaya na siyang natupad niya ang pangako sa kanyang asawa na igapang si Natalia sa pag-aaral. Tiimbagang nakikinig si Frederick sa matanda. Kung ganun ay, Hunyango ang naging asawa niya. Noong isang araw ay nakita niyang nagpills ito para hindi mabuntis. Kaya pala hindi sila nagkaroon ng anak sa loob ng ilang taon. Ilang araw ang lumipas. May inabot na papel si Frederick kay Natalia. Annulment. Nagalit si Natalia. Galit na nagsalita si Frederick. May kinakatagpo kang iba, Natalia, alam ko matagal na. Alam ko din ang kasinungalingan mo. Inabandona mo ang iyong ama. Hindi ka tao, maganda ka lang pala pero bulok ang kalooban mo. Tinuloy-tuloy na ni Frederick ang pagsasalita. Kung ang panlalaki mo lang at kasamaan ng ugali pagtiyagaan ko, pero ang pag-abandona mo sa iyong amang, nag-iisa, ay walang kapatawaran. Padabog na lumabas si Natalia at nadaanan niya ang kanyang ama sa labas ng bahay nakatayo at nakayuko. Tinitigan ito ng matalim ni Natalia, sabay umalis. Niyakap siya ni Frederick. Huwag kang mag-alala, Itay Nicanor. Marami kaming magmamahal sa iyo. Magmula noon ay madalas makitang masayang kausap ni Nicanor ang mga magulang ni Frederick habang nagkakape sa umaga sa labas ng isang malapalasyong bahay. Matuling lumipas ang panahon, makikita ang isang magandang sasakyan at tumigil sa harap ng isang charity foundation. Bumaba ang isang magandang babae, hinatid ang isang matandang babae sa loob dala-dala ang kagamitan nito. Abala ka sa akin. Hindi ako nagtapos at ipinanganak para mag-alaga sa isang matandang kagaya mo. Dito ka natitira tapos na ang obligasyon mo sa akin. Malakas na sigaw ni Minda, ang nag-iisang anak ni Natalia, sa pagkadalaga. Hanggang dito na lamang. Totoo nga ba ang kasabihang kung ano ang iyong itinanim ay iyong aanihin? O talagang totoo ang karma? I-comment lamang po sa ibaba ang inyong opinion. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.